Yeah, what's up, Mark Music here. Ito na mga master, ituturo ko na sa inyo itong mga master, yung tinatawag na chords transpose. Yan, paano ba mag-transpose ng chords? Pero bago ang lahat mga master, magbibigay muna ako ng disclaimer. Nagsishare lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, yung mga tinuturo ko. Let's go! Yung ating tutorial ngayon mga master is transposition. Yan, mag-transpose ng kanta. Marami kasi ang nagtatanong dito yung video na to mga master kung saan yung full video nito mga master. Yan yung clip video na nagtuturo ako sa church. Una. Yan. Pangalawa dito. Pangatlo. Tapos pangapat. Yan, marami ang turo about dito mga master sa chords transposition mga master. Pero marami pa rin mga master ang hindi alam ito mga master. Kasi marami na akong church na napuntahan mga master at ganito lahat ang problema nila mga master. Paano mag-transpose? Halimbawa, pag mataas yung kanta, paano babaan? At halimbawa, pag mababa naman, paano taasan? Yan. Halos karamihan ng mga church, ganyan na ganyan ang problema. Although meron na tayong mga apps ngayon mga master. Dito ako nag-start sa pamaraan na to mga master na naintindihan ko at naunawaan ko siya. Para mas maunawaan yung mga master, meron akong ginawang illustration board dito mga master. Yan. Turo ko na sa inyo mga master ang pamamaraan ko master kung paano mag-transpose. So ito na mga master yung mga family chords mga master. Ito yung ating root. Yan. Lahat ng nandito na area mga master. Yan. Huwag kayong malito dito sa mga square-square na ito mga master kasi para meron po kayong basihan, example lang dito sa ating number 4, yan yung mga nagkakasunod sa kanya dyan, na mga chords, yan, para hindi kayo malito, yan. Kaya merong mga block na yan, mga square mga master. Basta ito lang yung tandaan yung mga master, ito pag C, family chords, ito yung mga kasama niya. Yan yung mga kasama niya sa family chords ng C. At ganoon din sa D, yan ito yung mga kasama niya, mga master. At kung may napapansin kayong slash dyan mga master, ibig sabihin dyan, F sharp or G flat minor. Yan, isa lang yan sila mga master. Ito pa, yung mga slash na yan. Basta may mga M na maliliit mga master, yan ay minor. Yan, kaganyan, minor. Pero pag walang nakasulat, ganito, walang nakasulat, yan ay mga major key. Ito yung ating diminish mga master. Yan, pang number 7 natin. Pero para sa akin, focus lang tayo dito mga master sa 6 na to. Kasi yung 6 na family chords na yan, example natin dito sa taas. Yung C, D minor, E minor, F major, G major, A minor. Halos nandyan na rin lahat yung mga kanta master. Yan, sapat na yung 6 na yan na group sa family chords na merong kanta, mabubuo na yung kanta. Napakadalang lang ito, merong diminish. Pero syempre mga master, from time to time, maunawaan nyo rin yan yung about dito sa ating pang 7 chords. So mahalagang malaman to mga master na merong tinatawag na Nashville system. Iwanag ko sa inyo mga master kung ano yung tinutukoy ko na Nashville system mga master. Yung naririnig natin sa mga musician na yung ating chords progression is 1, 4, 5. Yan, ganyan. Or meron yung iba 1, 6, 4, 5. So, magbigay ako ng example sa inyo dito mga master. Halimbawa, dito tayo sa key of D. Tapos yung chords progression natin is 1, 6, 4, 5. So, pag nasa D tayo mga master, ito yung tandaan natin. 1, 6, 4, 5. So, meron yang D, B minor, G, at A. Ito yon yung ating chord progression na 1, 6, 4, 5. So, meron siyang D, B minor, G, A major. nagbabase yan mga master kung ano yung ating root. Basta tandaan natin lagi na yung root
na yan, yan yung ating number 1. Yan yung mga Nashville system. Pero, master, ito, di ko to nalaman dati, yung Nashville system na yan. At nalilito ako kung ano yung tinatawag na 1, 4, 5, 6, mga ganyan-ganyan, 1, 2, 4, chord progression. Hindi ko yan naintindihan mga master. So, meron akong pamamaraan mga master na maintindihan natin to mga master. Example, ito yung ating chords progression. Yung ating chords progression na yan sa example mga master is meron tayong G, E minor, C, D. Yan, para mas basic. Susulat ko dito yung ating G, E minor, C, D. So nilagyan ko yan na ito yung pang number 1, 2, 3, 4. Yan yung chords na yan. Kumbaga total nila 4 na chords. Dito ako natuto mga master. Disclaimer to mga master. Dito ako natuto. So ngayon, nahanapin ko yan mga master dito sa aking family chords chart. So yung aking number 1 is ito. Number 2, ito na. Then aking number 3, C. Number 4, ito yung D. At ngayon, halimbawa, mababa yung chords progression na to sa G. Gusto nang kumakanta na taasan niya, mag-transpose tayo sa A. So itong 1, 2, 3, 4 na to, ganun din yan ang babasihan mo. So magsulat ka lang ng A dito. Siyempre sa ating root. Ngayon, ang hahanapin nito natin is saan dito matatagpuan yung ibang mga chords na to. So, ang ginagawa ko mga master is hinahanap ko muna sa example natin sa G kung ano yung chords na kasukat niya sa level dito sa ating chart. So galing tayo dito kanina sa G, nag-A tayo master. So ito yung una natin na chords. Hanapin natin yung number 2. Yung number 2 na nakalagay dito is E minor. Hanapin natin yung E minor dyan mga master. So ito yung number 2, E minor. So yung nasa baba niya is F sharp minor or G flat minor. Isa lang yan sila mga master. So ito na yung isusulat ko sa aking number 2. F sharp minor. At yung ating number 3, C. So base lagi tayo dun sa ating original key. So C. Sa baba niya, kasi ito yung ating itatranspose, D. So, yung number 3 natin is D. Yan. Sorry mga master, nagsulat. Yan. At so on so forth, yung ating number 4, ito na yung D. So, sa D, dahil nagtranspose tayo into A, naging E na siya. So, ganito na siya mga master. Yan. Ganito na yung nangyari sa chords progression. Meron siyang A, F sharp minor, D major, tapos E major. So, ito yun. At paano naman kung babaan natin? Kasi mataas yun, so babaan natin. Ilalagay natin sa F. Ganon din yung gagawin natin mga master. Kung saan nakatapat, doon yan. Kagaya nito, nasa G. Binabaan natin yung ating chords. So, galing sa G, nag-F tayo. So, yan yung natapat sa kanya, F. Ito yung ating root ngayon. At makukuha na rin natin kung ano yung tapat doon sa E minor. So, may tapat siya na D minor. At yung C natapat sa ating A sharp or B flat major. At yung D kanina is natapat sa C. So ganito yun.
Paano naman pag random? O sige, mag-random tayo mga master. Halimbawa, B natin kukunin. O, gaya nito, nasa B. Itapat natin sa B. So, ito yung number 1, B. Hanap tayo dun sa ating reference na family chords. So, E minor. So, natapat siya sa G sharp minor or E flat minor. Then, yung ating C, natapat siya sa E major. At yung ating D, natapat sa F sharp major or G flat major. So, ganito yun. Ito yung method na to mga master is halos magkapareho lang din naman ng kanina yung sa Nashville system na mga chords progression na number. Ito number yung bass. Kaso mga master, yun nga di ko naunawaan yun, pero ito yung method na to from time to time maunawaan nyo rin yun kung ano yung mga pagkakasunod mga master. Sinishare ko lang ito kasi dito ako natuto mga master. Yan, dito ako natuto sa method na to. Baka may malilito rin mga master kasi ganito yung pagkasulat ko ng chords mga master, na baka nalito kayo kanina yung sabing nasa G tayo tapos taasan, dito ako sa baba kumuha. Ang tinutukoy po dyan na taasan mga master is yung pitch ng guitar mga master. So ganito yun mga master. Example natin kanina. Ito yung metric system mga master. Lahat ng nandito papunta dito sa atras is pababaan mo yan o flat. Lahat flat. At dito sharp ka. Yan. Example natin kanina mga master, ito yung G. Ito yung una nating in-example, yung G. So pagbabaan mo siya is F. Pagtaasan mo na naman is A. Yan, pinakagitna. Yung binabasihan natin na kanta. O ngayon, kung yung chords natin nasa D, ito naman yung basihan natin, yung D. Kung ano yung nandito sa kanya, yan, mataas yan. Yan, ito yung pataas. Pagtataasan natin, yan. Lahat pataas. At nang nandito naman sa likod is lahat pababa. Halos pareho lang yan kasi naglulup lang din yung mga chords mga master, kagaya nito, C. Ganon din yan, babalik na naman siya sa D, ganon, so on so forth. Ganon din yung pinaka-low dun, babalik din sa so on so forth. At ito mga master yung sinasabi ko sa isang video ko mga master na hindi tayo magpahula-hula ng mga chords. Sample. Yung original na key is A. Then yung ating singer na babaan siya. So, ang gagawin natin is dito lang tayo sa magkalapit na yan, either B, C, D. At ganun din, pag medyo nataasan siya, dito lang din tayo babase sa malapit sa kanya. Nagbabago lang ito mga master. Example natin, yung kanta na to is lalaki. Yung original na singer. Then yung ating singer is babae. Yun talaga nagbabago yun. Yun na yung hahanapin natin kung anong key siya. Kasi iba yung pitch ng mga boses ng babae. Pero kung parehong babae yung singer at yung original babae, so dito lang yan, malapit lang yan, either nataasan siya or nababaan siya. Yun yung ating mga tandaan mga master. Ang ating center na yan, yan yung pinaka parang neutral kumbaga. Lahat ng chords na nandyan is sharp. At nandito sa kanya is magpa-flat ka. Yan yung ating chords transpose for beginners mga master. So yan lang sa video natin na to mga master. God bless you all sa lahat mga master. Peace out.